Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak Katang with Evidence. Aalis nga ba si Congressman Ace Barber sa quad ko? Kasi ang balita-balita ngayon na sa isang interview ni Ace Barbers ay parang sabi niya, pinapalakpakan ko ang war on drugs ni Pangulong Duterte noon. At gusto daw niya ang war on drugs ni Pangulong Duterte noon. Nakita ng mga netizen, naramdaman ng mga netizen, parang mataranta na si Ace Barber sa pagdidepensa sa kanyang sarili. Parang bumaliktad na or parang takot lang si Ace Barbers na, masira or magurgor ng gobyerno. So mga kabibig after daw itong after daw nitong AJK ay ang susunod na iimbestigahan ng House Committee ng Quadcom ay yung intel funds ni Pangulong Duterte na ginamit di umano sa reward system para sa war on drugs. Ang tanong ko lang, yung war on drugs ba ay merong benepisyo ang mga Pilipino? Kung nung intel funds ni Pangulong Duterte ay ginamit, for example, para sa war on drugs, naging peaceful naman ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Ewan ko sa mga kongresistang ito, bakit puro Duterte na lang ang kailang pinag-uusap-usapan dyan? Hindi ba kayo naboboard? At the same time, dapat sana ibang pinag-uusapan nyo dyan. Maghanap kayo ng problema ng Pilipinas. Ang dami kaya ngayon. Tapos meron ba kayong batas na pwede isusulong dyan? Oo nga, nagsulong-sulong kayo na gawing punishable ang AJK Chorba ek-ek niya. Tapos naku kalerke, eto si Barbers, may inamin si Barbers mga kabibig. Nataranta na ito si Barbers ba? At hindi na niya alam kung aatakihin niya Duterte or papabaro siya kay Duterte, papanin siya kay Duterte. Kaya nataranta siya kung ano ang kanyang sabihin. Eto kabibig manood tayo sa video ni Ace Barbers. Si Ace Barbers ay talagang, naman siya, pumapalakpak noon sa war on drugs si Ace Barbers. Ay, talaga ba Ace? Bakit ngayon parang kontra ka yata sa war on drugs? Or kontra nga ba si Ace sa war on drugs? Nako, ako kasama ako ng dating Pangulo dyan sa war on drugs na yan. I've never shifted my appreciation on this war on drugs. I never shifted my appreciation on war on drugs. Kung talagang na-appreciate mo ang war on drugs, then bakit pinaiimbestigahan nyo ang war on drugs? Kung alam mo kung ano ang war on drugs ni Duterte, of course, na-experience mo. Sabi mo nga sa isang video mo na ito ang pinakamagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Palakpakan natin ang isa sa mga legacy ni Pangulong Duterte, ang war on drugs. And tama naman ang sinabi ni Ace Barbers dito, na-appreciate niya ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, ako'y pumapalakpak dun sa ginawa ng ating dating Pangulo sa pagdeklara ng totoong war on drugs. Pumalakpak pa siya until now tungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Of course. Sabi ng ibang netizen, nataranta na yata si Ace Barbers, hindi na alam kung sisiraan ba si Duterte or mag-deny siya na hindi niya na-appreciate. Of course, may lumabas na video ng kanya speech, natural, mag-deny pa ba siya? Kung hindi yun lumabas ang video na yun, of course, iba ang lalabas sa tabas ng dila niya, di ba? Na-appreciate niya, pinapalakpakan niya. So it means, approve niya ang war on drugs. It means approve niya kung ano ang mangyayari sa war on drugs. War on drugs po yun. Gera yun kontra droga. Of course, meron talagang masasawi. Di ba? May mga innocent talagang madadamay, mga kabibig. Kasi itong mga drug addict, drug pusher, hindi naman itong mga hinayang na pumatay ng tao. Mga kabibig? Unfortunately, those that abused is what I condemn. Yun pala yung mga umabuso ang kanya na-condemn. Bakit ngayon ka lang nagsalita, Ace Barbers?
Nung sa kasagsagan ni Pangulo Duterte na may war on drugs, bakit hindi ka nagmungkahi, nagbigay ng suggestion kay Pangulong Duterte na Pangulong Duterte para yatang may masasagasaan tayong mga inosenteng tao. Pangulong Duterte, para yatang may mga abusado sa war on drugs. Bakit ngayon lang kayo nagkyaw-kyaw? Bakit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na 3 years nang nakaupo sa Pilipinas bilang presidente, bakit ngayon lang ito napag-usapan sa Kongreso? Bakit hindi noong si Duterte pa ang presidente na pwedeng pag-usapan sa Kongreso, na pwede pa imbestigahan ito ng war on drugs, bakit ngayon lang? Galing sa bibig mo, pinapalakpakan mo until now ang war on drugs ni Duterte. Di ba, nakita niyo ko bibig? Nakita mo ang kanyang statement, una papuri, pangalawa, sablay. Pangatlo, siraan. Di ba mga bibig? Nakita nyo? So, yan ang kinokondem ko. Yung abuso na nangyari na kung saan humantong sa pagpatay. Alam mo palang may abuso. Bakit hindi ka nagsalita noon? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Anong klaseng politiko ka? Kung talagang para sa bayan ka, kung talagang para sa mga constituents mo, na mag-report ka na Pangulong Duterte may abuso talagang nangyari sa war on drugs mo. Para yatang mali itong mga implementation mo. Bakit ngayon ka lang nagsalita na hindi na Presidente Duterte? Di ba makabibig? Come to think about it. May mataas na time kayo para kausapin si Duterte nung panahon niya. May mataas kayong oras para maimbatahan si Duterte that time kasi presidente siya eh. Pero bakit ngayon? Sino nag-udyok? Sino ang mastermind na ang gagawin ng Quadcom puro Duterte lang ha? No? At hindi ko naman sinabi na si dating Pangulo ang gumawa niyan. No? Sinasabi ko lang, marami po tayong EJK na nangyari during the time in the guise of the war on drugs. Pero bakit parang yung hearing nyo ay parang papunta kay Duterte o di kaya isang congressman nagsabi, alam mo ba kung sino ang nag-utos? Sino ang may pinakamataas? Sagot naman si Kerwin Espinosa, sa akin lang po ito, si Duterte ang Pangulo natin. Di ba? Tapos ngayon, ang susunod na hakbang ninyo ay imbestigahan ang Intel Fund ni Duterte. Di ba? Gets nyo? At hindi ibig sabihin yan, lahat po yan ay si President Duterte may kasalanan. Kaya yung sinasabi ni Senator Bongo, ako'y naniniwala hanggang ngayon. Hindi ko po iiwan yung puntong yun na tayo ay sumusuporta dito sa war on drugs. Sumusuporta siya sa war on drugs. Kung sumusuporta ka sa war on drugs, sana pinagpatuloy niyo. Sana hindi niyo pinaiimbestigahan. Kung talagang naniniwala kayo na maganda ang implementasyon sa war on drugs, meron mang di umano na abuso, sana binago ang mga ang amendahan, ang pwedeng amendahan para sa war on, or gumawa kayo ng batas tungkol sa war on drugs, ganun ba? Pero iba ang daan patungo, hindi ko gets. Ginawa ng ating dating Pangulo. At hanggang ngayon, no, ako'y naniniwala na dapat ipagpatuloy itong war on drugs na ito. Ngunit, hindi kasama dito ang pagkitil ng buhay ng ating mga kababayan. What if may manlaban ng mga drug addict, drug pusher? Okay lang ba yung mga drug addict at drug pushers ang kikitil ng buhay ng mga pulis? Na pwede rin ang mga inosenteng tao ay madadamay. Okay lang ba yun? So, bawal patayin ang drug pusher, mga drug lords, mga drug users. Ha? War on drugs to ha. Tapos ito mga drug chorba, may dalang mga baril. Na isang pitik lang, wala na. O mga pulis, puntahan nyo ha. Puntahan nyo ang kota nila. Punta kayo doon. Kumatok kayo, sabihin nyo, itigil nyo na ang ginagawa ninyo ha. Kasi war on drugs tayo. Ano kayang reaction ng mga pusher? Ratatatin ang lahat ng pulis. May mamadamay pang inosenteng tao. Yung mga addictos, benedictos niya, may klarong pag-iisip-isip pa ba yan? Wala na, Wala na. Negosyo nila yan, di ba mga kabibig?
So, ewan ko kung ano ang kadramahan ng Quadcom na ito. Ano ba ang ending ng Quadcom hearing na ito? Buti na itong Alice Goo hearing parang patapos na, o 'di ba? Pero itong Quadcom hearing sa AJK, Pogo, at saka ito na naman bago, Intel Funds Duterte, paiimbestigahan naman nila. Yun ang bago na naman. After Intel Funds, anong susunod? Na i-relate ang mga Duterte. Kalerki. Ay, nako. Duterte Intel Funds next focus on House probe, sabi ng lawmaker. Sabi ba dito ni Dan Fernandez, there was an allegation that funds coming from certain muking from Malacanang released the funds to a person named Pedro Parungo through several banks. So careful kayo sa mga informante nyo, Dan Fernandez, kasi wala kayong ebidensya. Puro mga haka-haka, puro mga istorya lang, puro mga daw, puro mga alleged allegation. Sabi pa ni this needs to be validated, and this we need to see how the budget of the we need to see how the budget of the former President Duterte was utilized, particularly the Intel Fund. Nako, kung papuntahin si Duterte, baka sabihin niya, sige, buksan ko ang budget ko. Pakibukas naman yung libro ng Kongreso. Nako, yan ang problema. Yan ang problema kung, sige, buksan nyo ang libro ng Intel Fund. Baka sabihin ni Digong, bukas-bukas tayo dito. Sige, buksan nyo ang libro ng mga kongresista. Tingnan natin kung saan napunta ang mga pera ninyo. Di ba? Hoy, ang tao ngayon, marunong nang basa. Di ba? Ito pa. Barber said the investigation will also cover the PCSO and small town lottery operations as supposed drug war fund sources. Wow! Meron na kayong alam. Ito na ACT teacher party list Franz Castro. Meanwhile, said the ex-president's secret funds may have also been used to silence critics. Iba ang imahinasyon ni Franz Castro, ha? Iba talaga. She said the Duterte administration have 2.5 billion in confidential and intelligence funds in the first 2 years, adding that it rose to 4.5 billion as it intensified its attacks on critics. Wow! Attacks on critics. So, natural, atakahin talaga mga critics dahil ang mga panahong iyon ang sunod-sunod ng mga raids sa mga opisina at tahanan ng mga progresibong organisasyon at individual. Ito ng panahon na sangkatutak na mga nanlaban daw sa mga daw lang pala. Ito talaga si Franz Castro. Nagbigay pa ng statement, daw pa naman ang sinabi. Di ba mga kabibig? Nakakatawa lang, no? Nakakatawa yung mga kadramahan nila. Nakakatawa yung drama nila na ewan ko, puro Duterte na lang, no? Puro Duterte na lang. So, si Digong gusto nang imbitahan. Kung willing naman si Digong, bakit hindi? Sasugod si Digong diyan sa Kongreso. Uupo si Digong. Magtatanong kayo kay Digong. Alam kong excited kayong magtanong kay Digong. Ito si Franz Castro, si Raul Manuel. Excited itong magtanong kay Digong. Ang mangyari kung magtatanong kayo kay Digong, baka ang sagot ni Digong, kayo rin ang mag-worry. Yan lang po mga kabibig ang ating latest development. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.